po tayong kasamang Happy God First Morning po. anim sa CLPM Facebook page. Happy God First Morning po, Sister Mary Jane. Sa Adventist Mission, meron din pong anim. At sa Zoom po, tayo po ay nasa 35 na. Marahil ang iba ay pa-join pa lang po. Share na po natin ang ating pong mga Zoom link sa iba po nating kadistrito para po sila ay makinabang din. Tayo po ay nasa 15th day na po ng ating 4 days of prayer, November 12. Kasama po natin mamaya si Sister Gemma Quibete, Sister Jenny Bansag at si Pastor Philip Dominic Carpintero sa umagang ito. Bago po tayo magpatuloy, nais ko po kayong anyayahan. Tayo po ay yumuko para po sa isang panalangin. Ama po naming banal, aming Diyos, kayo po ang siyang pinakamangapangyarihan, ang tahanan po na sa mga kalangitan, kayo po ay aming patuloy na pinupurit, pinapasalamatan sa isa naman pong panibagong umaga at napakagandang umagang ibinigay, pinagkaloob po sa aming lahat. Salamat po Panginoon sa pagising po sa amin, sa pagbibigay sa amin ng isa namang buhay, kalakasan, at pagkakataon namin po kayong makapiling sa mga unang oras po ng aming pong umaga, sa aming pong pagkising. Kayo po ay aming katatagpuin at muli kaming minsan pa ay makakarinig ng mga mensahe, makakapagbasa ng inyo pang mga salita at tanggap ng mga testimonies, reflections po mula sa aming pong mga kapatid, mga mensahe na patuloy pong bibigay sa amin ng kalakasan spiritual at patuloy po kami magtutumibay sa aming pong pananampalataya. At dalangin po namin, Panginoon, maibahagi rin po namin ito sa aming po mga kapamilya, mga kapatid, amin po mga makakasalamuha para rin naman po sila ay makakilala po sa aming pong Panginoong Yesus. Patuloy po namin kayong inaanyayahan ng Panginoon na siya pong tumama sa amin, ang Banal na Espiritu ang pumagitna sa amin, saan po kami naroroon. Patuloy po kami pangunahan, Panginoon, lalo na po ang aming pong mga kapatid na magkakaroon ng bahagi ngayon, Sister Gemma, Sister Jenny at si Pastor Philip. At patuloy po namin dinadalangin din ang mga kapatid po namin magbibigay na kanila pong mga panguna at magiging mga facilitators po sa aming pong breakout room mamaya. Panginoon, patuloy po namin nilalapit po ang aming pong mga sarili sa inyo. Ang iba po sa amin ay may hina. Ang iba po sa amin ay may makakaramdamang physical or spiritual man, Panginoon. Hindi po ba maaari na kayo po ang siyang lumuko, bumawak po sa amin upang manumbalik sa amin ang kalakasan at patuloy kaming gamitin sa paglilingkod habang po kami naghihintay sa ikalawang pagbabalik ng aming pong Panginoong Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa pagpapatawad sa aming pong mga pagkukulang, pagmamalabis na nagagawa sa inyong harapan. Ang lahat pong ito ay aming pong dalangin sa tanging pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Welcome po sa ating day ng ating Happy God First Morning at 40 days of prayer. Happy God First Morning sa lahat po. Yan, thank you po sa mga tumutugon. Salamat po. Tayo po yung magpapatuloy. Akin na pong tawagan si Sister Gemma Quibete para po sa ating Bible reading sa Joshua 23. Mute pa po kayo, Mama. Ayan, okay po. Okay na po, sir? Rinig niyo po. Okay na po. Ngayon po ay nasa Josue chapter 23 na po tayo. Ang pamamaalam ni Josue. At nangyari, pagkaraan ng maraming araw, nang mabigyan ng Panginoon ng kapahingahan ang Israel sa lahat nilang mga kaaway sa palibot, at si Josue ay matanda na at puspos na ng mga taon. 2. Ay tinawag ni Josue ang buong Israel, ang kanilang matatanda, mga pinuno,
mga hukom at ang kanilang mga tagapamahala at sinabi sa kanila, ako'y matanda na at puspos na ng mga taon. 3. Inyong nakita ang lahat ng ginawa ng Panginoon ninyong Diyos sa lahat ng bansang ito para sa inyo, sapagkat lumaban ang Panginoon ninyong Diyos para sa inyo. Narito, aking itinatakda sa inyo bilang pamana sa inyong mga lipi ang mga bansang nalalabi pati ng mga bansang aking inihiwalay mula sa Jordan hanggang sa malaking dagat sa kanluran. 5. Itataboy sila ng Panginoon ninyong Diyos mula sa harapan ninyo at palalayasin sila sa inyong paningin. At inyong aangkinin ang kanilang lupain na gaya ng ipinangako ng Panginoon ninyong Diyos sa inyo. 6. Kaya't kayo'y magpakatatag na mabuti at maingat na gawin ang lahat na nakasulat sa aklat ng kautusan ni Moises at huwag kayong lumiko sa kanan o sa kaliwa. 7. Huwag kayong makihalo sa mga bansang ito na nalalabi sa gitna ninyo. Huwag din ninyong banggitin ang mga pangalan ng kanilang mga Diyos, ni susumpa sa pamamagitan nila, ni maglilingkod o yuyukod sa mga iyon. 8. Kundi humawak kayo sa Panginoon ninyong Diyos na gaya ninyong ginawa hanggang sa araw na ito. 9. Sapagkat pinalayas ng Panginoon sa harapan ninyo ang malalaki at malalakas na bansa, at tungkol sa inyo ay walang tao na nakatagal sa harapan ninyo hanggang sa araw na ito. 10. Magagawa ng isa sa inyo na mapatakbo ang 1,000, sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ang nakikipaglaban para sa inyo, gaya ng ipinangako niya sa inyo. 11. Kaya't ingatan ninyo ang inyong sarili, ibigin ninyo ang Panginoon ninyong Diyos. 12. Sapagkat kapag kayo'y tumalikod at sumanib sa nalabi sa mga bansang ito na naiwan sa gitna ninyo at kayo'y nagsipag-asawa sa kanilang mga kababaihan at sila sa inyo. 13. Ay alamin ninyong lubos na hindi patuloy na palalayasin ng Panginoon ninyong Diyos ang mga bansang ito sa inyong paningin, kundi sila'y magiging silo at bitag sa inyo. Isang panghampas sa inyong tagiliran at mga tinik sa inyong mga mata hanggang sa kayo'y mapuksad dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon niyong Diyos. 14. At ngayon, sa araw na ito ay malapit na akong humayo sa lakad ng buong lupa at nalalaman ninyo sa inyong mga puso at kaluluwa na walang bagay na nagkulang sa lahat ng mga mabuting bagay na ipinangako ng Panginoon niyong Diyos tungkol sa inyo. Lahat ay nangyari sa inyo. Wala kahit isang bagay na nagkulang. 15. Kaya't kung paano ang lahat ng mga mabuting bagay na ipinangako ng Panginoon ninyong Diyos ay nangyari sa inyo, ay gayon din dadalhin ng Panginoon sa inyo ang lahat ng mga masasamang bagay hanggang sa kayo'y mapuksa niya dito sa mabuting lupain na ibinigay sa inyo ng Panginoon ninyong Diyos. 16. Kapag sinuway ninyo ang tipan ng Panginoon ninyong Diyos na kanyang inuutos sa inyo, at humayo naglingkod sa ibang mga Diyos at yumukod sa mga iyon, ang galit ng Panginoon ay mag-iinit laban sa inyo at kayo'y kaagad na mapupuksa sa mabuting lupain na kanyang ibinigay sa inyo. Amen. Amen. Amen po. Amen. Thank you po, Sister Gemma, sa pagbabasa po ng Joshua 23. So ito po ay kumbaga culmination na po ng Joshua. So isang chapter na lang po ay matatapos na po tayo. Sister Gemma, meron po kayong naisadagdag? Kagaya po ng ating napag-aralan sa umagang ito, sabi po ng Panginoon, pag tayo po naglingkod sa ating Panginoon, huwag po tayong lumiko o sa kanan o sa kaliwa. Dapat nakatingin lang po tayo, nakapokus lang po tayo dapat sa ating Panginoong Diyos sa araw-araw ng ating buhay para huwag tayong maligaw ng landas sa ating pananampalataya, mga kapatid. Amen. Thank you. Thank you. Amen po, Sister Gemma. No? At dito po sa Joshua 23 ay tumanda na nga po si Joshua at binalikan po niya yung katapatan ng Diyos po. No?
So parang nag-remain si Joshua sa naging faithfulness ng Panginoon sa kanila na tinupad ng Panginoon ang lahat po ng kanyang mga pangako. Ganda lang din pong basahin sa English yung nasa chapter 23 verse 6, yung, therefore, be very strong to keep and to do all that is written in the book of the law of Moses. And meron pa doon, meron pa sa 8, no? But you shall cling to the Lord your God just as you have done to this day. Yeah. Tapos sa 11, be very careful therefore to love the Lord your God. Ayan. So salamat po sa Panginoon sa patuloy pong pagbibigay sa kanila ng ganitong mga karanasan na patibay po, no? Kapag po tayo'y nagbabasa ng mga ito ay nakikita po natin ang faithfulness ng ating pong Panginoon sa kanila na tayo rin naman po, no? Hanggang sa ating pong kapanahunan ay kailangan rin po natin magpakatatag at sumunod po sa kanya pong mga salita. Sabi nga, di ba, huwag lilihis sa kaliwa o sa kanan. Amen. Okay po, tayo po ay magpapatuloy na. Sister Gemma, nais ko po kayong hilinghingan ng panalangin para po sa ating pong pagpapatuloy. Yes po. Maraming salamat muli sa umagang ito kung saan muli kami nakapag-aral ng mga pabalita mula sa Imbang Kasulatan. Kagaya po namin na pag-aralan, Panginoon, samahan nawa at kami, tulungan nawa kami, Panginoon, ng banal na Espiritu, ang patuloy siya naming manahan sa mga puso't isipan upang aming paglakad, ang paghahayo ay nangayon lamang simbala na katwiran. At patuloy nawa, Panginoon, ang aming dalangin sa aming patuloy na pagpupuri sa umagang ito sa aming programa, samahan nawa ang bawat may mga bahagi sa oras na ito. Maraming salamat. Patawad saan kung saan kami magkulang, maging lining hayag. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Intro po tayo sa history. After Jesus returned to heaven, his disciples remained with the awesome task of taking the gospel to the whole world. Filled with the Holy Spirit, these men and women proclaimed the message they had received with boldness and power, reaching out to all corners of the then known world. But it was not without great opposition, first from the Jews, then from the Roman state. Many Christians were faithful to the point of death, suffering torture and humiliation from cheering onlookers at the Circus Maximus and Colosseum in Rome and throughout the empire. However, the blood of the martyrs only paved the way for the further spread of the gospel. After years of persecution by the Roman emperors, one of them, Constantine, professed conversion to Christianity in 312 AD. Now Christianity became popular, but it resulted in many pagan practices and symbols entering the church, particularly in Rome. The Bishop of Rome assumed more and more power and authority and began to oppose and oppress all who recognized Jesus alone as the head of the church and who accepted the Bible alone as the supreme authority. To escape this increasing persecution, God's true people withdrew to the wilderness areas of Europe. In northern Italy, the Waldenses took refuge in the mountains. While many were slain, the light continued to shine in the darkness. God was still in control, and he began to raise up men like Wycliffe, Huss, Tyndale, Luther, Calvin and Zwingli to stand for his truth. They stood for the Bible alone, faith alone and Christ alone. In 1798, in fulfillment of Bible prophecy in the book of Daniel, the religious and political supremacy of the Roman Church was temporarily reduced when General Berthier removed Pope Pius VI from his throne. Consequently, in the decades that followed, there arose a great awakening of interest in the prophecies of Daniel, and many were convinced Jesus was soon to return.
In the United States, the Baptist preacher William Miller was joined by hundreds of other preachers in their expectation of the return of Jesus in 1844. However, when Christ did not return in 1844, further Bible study led a small group to discover that Christ's ministry in the heavenly sanctuary was an explanation for their great disappointment. They discovered that the Bible taught that the seventh day was the Sabbath that Jesus had set aside for his people. Slowly they came to understand that their mission was to preach the three angels' messages of Revelation 14. Their goal as Seventh-day Adventists was to preach with power the everlasting gospel and to prepare the world for Christ's return. More than 160 years have now passed. Years that have brought 2 world wars, numerous military campaigns, financial depression, the rise of atheism and secularism, as well as a booming world population, with natural disasters increasing in frequency and intensity. Today, the Church's mission and message is more relevant and urgent than ever in its history. Jesus is coming soon, and the world must be warned. Prepare to meet your God. Amen. Nais na po nating tawagin si Sister Jenny para po sa Lest We Forget reading. Salamat po. Ayan po, good morning sa ating pong pagpapatuloy sa ating pong God First Morning ngayong umaga. Ay akin na pong babasahin ang November 12 na ang title ay Pagsulong ng Adventismo Inter-America. Kaya ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. Roma 10 verse 17. Maraming iba't ibang paraan para marinig ang mensahe ng pananampalatayang Adventista. Iyan ang aral na natutunan natin mula sa pagpasok ng Seventh-day Adventism sa tropical na mundo na katabi ng Caribbean. Nagsimula ang lahat noong 1883 nang mapapayag ng isang Adventista sa New York City ang isang kapitan ng barko na maghatid ng isang bungkus ng mga inilimbag na material sa Georgetown, British Guiana. Hindi kagandahan ang estilo ng paghahatid ng kapitan pero gumana ito. Sa paghagis ng pinadalang mga inilimbag na material sa pantalan, inakala ng mabuting taong ito na natupad niya na ang kanyang obligasyon. Samantala, isang tao na nakatayo malapit sa lugar ay nagtipon ng ilang papel na nagsimulang kumalat. Hindi lamang niya binasa ang mga ito, kundi ibinahagi rin niya ang mga ito sa kanyang mga kapitbahay. Ilan sa kanila ay nagsimulang ingatan ng Sabat at isang babae ang nagpadala ng kopya ng pinulot na Signs of the Times sa kanyang kapatid na babae sa Barbados. Dito, ito ay umabot sa isang babae na ilang taon na ang nakalipas ay nagsabi sa kanyang mga anak na maibabalik ang tunay na Sabath. Samantala, sa kabilang dako ng Caribbean, si Mrs. E. Gauterao na nahikayat sa Adventismo sa California ay bumalik noong 1885 sa kanyang sinilangang Bay Islands sa baybayin ng Honduras. Matapos niyang ibahagi ang kanyang pananampalataya sa loob ng 6 na taon, ipinadala ng denominasyon si Frank Hutchins upang alagaan ang mga taong na-impluwensyahan ni Gauterao. Ang Sabbath Schools na diwa ng Pitcairn ay nagbigay kay Hutchins ng pondo para magtayo ng isang mission schooner.
ang Herald para ikalat ang mensahe ng pananampalatayang Adventista sa baybayin ng Central America. Sa Antigua, si Mrs. A. Roscrogg na tinanggap ang Adventismo sa England ang nagsimulang magtanim ng mga binhi ng isang iglesia pagbalik niya sa kanyang sinlangang isla noong 1888. Hindi nagtagal, ang isang Adventistang aklat na ibinenta sa Antigua ay nakarating sa Jamaica. Ang mensahe ng Adventista sa Mexico ay nagsimula noong 1891 sa pamamagitan ng isang Italiano-Amerikanong sastre na naging isang kulpultor. Sa kawalan ng mabebenta na nasa wikang Espanyol, nagbenta siya ng mga kopya ng The Great Controversy sa Ingles. Mukhang nagpapakita ang mga pangyayaring ito na kayang gamitin ng Diyos ang halos sinuman o anumang paraan para ikalat ang kanyang mensahe. Maaari niya rin tayong gamitin kung tayo ay handang magbigay ng ating sarili. Amen po. Napa- Sige po, Sister Jenny. Sadyang napaka makapangyarihan at ang talagang main trabaho ng ating Panginoon ay yung tayo lahat ay mapabalitaan o maikalat talaga ang mensahe ng kaligtasan. Mula noon hanggang ngayon, nakita natin sa ating babasahin na totoo nga na maraming kaparaanan ng Panginoon para maipakalat ang mensahe ng pananampalatayang Adventista. Lalo na dito, ipinakita sa Inter-America kung paano nagsimula ang malaking gawain ng paghahasik ng banal na Adventistang mensahe sa lugar na ito hanggang maging ang isang sabi dito ay isang kapitan ang ginamit din ng Panginoon na naghagis lang siya pero yun ay napulot ng mga tao at doon nagsimula na rin sa dakong British Guyana ang pagkip ng mga tao ng Sabat. Kanilang nabasa ang katotohanan nito. At gayon din na sa California, sabi dito ay kumalat ang mensaheng Adventista sa Central America at mula sa Antigua, tinanggap din ito sa England. At may nagbenta rin ng aklat na nakarating ito sa Jamaica. Kaya nagkaroon na tayo ng mga mananampalatayang Adventista doon ng panahon na yaon na binabanggit dito sa ating babasahin. Nabanggit din dito na nagsimula naman ang ating Adventistang mensahe sa Mexico noong 1891 na ang ginamit ay isang Italiano-Amerikano. Siya ay sastre ngunit naging kultultor at dahil walang book sa kanilang lingwahe ay maging yung Great Controversy sa Ingles ay binenta niya. It worked naman base sa ating babasahin. Kaya makikita natin mga minamahal na mula noon magpahanggang ngayon ang Diyos ay gumagamit ng iba't ibang uri o kaparaanan para magpatuloy na ipakalat ang kanyang mensahe sa buong mundo. Amen. Thank you po, Ma'am Jenny, sa napakagandang pagsasamarize po ng pag-summary po ng
pagsulong ng Adventismo sa Inter-America. No? So nakita po natin dito kung paano lumaganap ang salita ng Diyos no po, sa pamamagitan po ng mga libro ni Mrs. White. At kahit po ibang mga lingwahe ay nakita natin kung paano kumalat po ang mabuting balita. Ayan. So, natapos po tayo sa Zimbabwe, Rhodesia. Ngayon po ay nagsimula na tayo po sa Inter-America. At marami po mga bansa ang nagkaroon na po ng mga Sabbath keepers sa panahon pong ito. So, salamat po ulit, Ma'am Zenny, sa inyo pong pagbabasa ng ating pong devotional ngayong umaga. Nawa lahat po tayo ay nakinabang at pinagpala po sa ating pong mga narinig. Sa pagkakataong ito ay nais ko po kayong ihanda na sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong for the days of prayer sa ating pong ika-15 umaga. Tayo po may topic na intercessory prayer in the spirit for others. Subalit hindi ko po makita si Pastor Philip Carpintero sa ating pong kalagitnaan. Nandito po ba siya? Nandito po. Yeah. Okay. Thank you po, Pastor Dom. So bago po tayo magpatuloy, bago po natin, kasi nasa headquarters pala siya. Sorry po, Pastor Dom. Tayo po muna ay yun ko po ang lahat lang, tayo po yung manalangin. Let's pray po. Ama po namin banal, aming Diyos, kayo pong pinakamakapangyarihan, ang aming pong Panginoon. Patuloy po namin kayong pinupuri at pinapasalamatan sa umagang ito na inyo po kaming binigyan, ikakataong magsama-sama. Ang dalangin po namin, Panginoon, ay inyo po pa rin po kaming samahan at lakuban po ng Santong Espiritu. Salamat po sa aming pong napakinggan na mensahe, sa aming pong devotional kung paano po lumaganap ang inyo po mga salita sa Inter-America. At ngayon po sa pagkakataong ito ay aming pong nilalapit si Pastor Dominic Carpintero na siya inyong pong gagamitin na magbabahagi po ng mensahe about intercessory prayer. Panginoon, samahan po siya, hawakan po siya, ingatan po ang kanyang pong mga labi, gamitin po ang kanyang pong mga karunungan, ibahagi sa kanya ang iba yung karunungan, Panginoon, mula dyan sa kaitaasan upang ang nais po ninyong ipabatid sa aming lahat, maging sa aming mga kapatid na kasama po namin sa Facebook at sa YouTube ngayong umaga ay makinabang, patuloy na maging inspired, patuloy na gumawa, patuloy na maging mas matatag sa aming pong buhay Kristiyano sa pamamagitan po ng pananalangin. Maraming salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa pangalan po ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. Amen. Tom, ayun na po. God first morning po mga kapatid. Good first morning po. Good first morning po. Barnes. Good morning. Good first morning po. Good morning po. First morning po. Hopefully hindi po wala ang aking Happy God first morning po. Happy God first morning po na ating pong reading po ngayon or ang ating pong part ng 40 days of prayer ay may pinamagata sorry prayer in the spirit for others. I think lahat po tayo makaka-relate po dito no na ang pananalangin para po sa iba ay isa po sa pinakamahalagang bahagi po ng pananalangin. Ito po yung ginagawa po natin tuwing matatapos po tayo sa God First Morning, kaya din po sa Missional Evening. Atin pong na maisama po sa ating mga panalangin ang iba. May dahilan po ito mga kapatid kung bakit po pinagkaloob po sa atin ng Panginoon ang pagkakataon na ipanalangin po natin ng iba. Bagaman ako po ang inyong pong lingkod ay guilty no na
sa maraming pong pagkakataon ay hindi po ito ang aking pong nagiging buhay panalangin. Madalas talaga ang panalangin ay kung ano lang yung pangailangan natin, ano yung mga personal no, na panalangin po natin. Pero sa umaga pong ito, tayo po ay inaanyayahan at iniimbitahan na maging bahagi po ng ating pong buhay panalangin ang pananalangin para po sa number one. Ang dahilan po dito dahil ito po ay pribilehiyo po natin na ipanalangin po yung iba. Si Kristo po, naging buhay po niya sa kanyang, hindi lang po sa kanyang ministeryo nung siya po ay nabubuhay sa lupang ito, kundi sa kanyang ministeryo hanggang ngayon na ipanalangin po yung bawat isa po sa atin. Ang nakakatuwa po dito, mga kapatid, yung bahagi na yun ng buhay ni Kristo ay nais niyang maranasan po natin. So ito po ay instead of something na parang burden po sa atin na ipanalangin po yung ibang tao, it's actually a privilege na ipanalangin po natin sila. Kasi ibig sabihin yun, pwede naman hindi. Pwede naman na direkta na agad na Panginoon yung sumagot doon sa mga pangailangan nila. Pero dahil nakikibahagi tayo doon sa ginagawa ni Kristo para sa kanila, yung pananalangin ni Kristo para sa kanila, yung buhay din mismo ni Kristo, yung karakter ni Kristo, nadidevelop din po sa ating mga buhay. Of course, nadidevelop yung pagiging unselfish natin kasi hindi na natin iniisip lang yung tungkol sa ating mga sarili, at nadidevelop din yung pagmamahal natin para sa iba. So ito po ay isang pribilehiyo. Ang sabi po dito sa ating pong babasahin, sabi ni Paul sa 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 3, I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings, and for all that are in authority, that we may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God, our Savior. So nakita niyo po dun, mga kapatid, no, yung first of all, iangat daw natin, no, yung ating pong supplication, prayers, and intercessions. At hindi lamang po ito for particular people, kundi sabi niya ay for all men. Sabi po dito sa 2 Corinthians 5:18 to 19, ito na po yung bahagi na kung saan ang goal ng buhay ni Kristo ay may reconcile tayo sa Ama. So kaya siya nananalangin para sa atin. At ganoon din po yung pribilehiyo, yung pinagkaloob niya po sa atin. And all things are of God, who hath reconciled us to Himself by Jesus Christ, and hath given to us the ministry of reconciliation, to wit, that God was in Christ, reconciling the world unto Himself, not imputing their trespasses unto them, and hath committed unto us the word of reconciliation. So again, ano po ito, no? Makikita po natin to for several times sa mga Bible passages. Kay Paul specifically, yung pag-exhort po sa atin or pag-encourage po sa atin na ipanalangin natin yung iba, kasi ito po ay pribilehiyo natin na tayo ay ibinalik, inireconcile, muling ibinikit, no, ni Kristo sa Ama, ay may pribilehiyo tayo na ganun din yung ating magiging trabaho para sa iba. So again, ang punto dito, mga kapatid, hindi dahil kailangan ni Kristo yung ating kapangyarihan ng panalangin para lang dinggin niya yung panalangin ng iba, kundi sa pamamagitan nito ay ma-develop po sa atin yung karakter na katulad na meron si Kristo, na unselfish at laging iniisip yung kapakanan ng iba. So that's the reason bakit po tayo nananalangin para sa iba. Ito'y pribilehiyo natin na number one, na lumago sa karakter, at number two, na mailapit natin yung iba para kay Kristo. Neither I pray for these alone, but for them also which shall believe on me through their word, that they all may be one. Ito naman po yung prayer ni Jesus sa John chapter 17. As thou, Father, art in me, and I in them, in thee, that they also may be one in us, that the world
may believe that thou hast sent me. So in conclusion po dun sa unang bahagi, Christ is praying for complete reconciliation between the Father and all believers. He not only prayed the intercessory prayer for us 2,000 years ago, He continues to pray in an intercessory prayer for us today. So imagine even Jesus Himself, no, na tinapos niya na yung kanyang supposed to be, tinapos niya na po yung kanya pong ministry 2,000 years ago, pero yung ministry po niya nagpapatuloy hanggang ngayon dahil nais niya pa rin po iangat yung bawat pangalan po natin doon po sa trono ng kanyang Ama. Number 2 point po, maliban ito po ay privilege po natin, yung ipanalangin po natin yung iba, ito rin po ay atin pong pagpapakita ng atin pong persistence o pagpapakita po ng ating pagtitiis at pagtsatsaga na yung iba ay maisuko natin sa Panginoon. Ito po mas makarelate po dito yung mga most likely mas makarelate po dito yung mga nanay. Siguro yung iba po yung mga tatay, no. Pero sa akin po karanasan mas nakaka-relate po dito ang mga nanay na mga magulang na sila talaga yung makikita mo na iniluluhod yung mga anak persistently, lalo na pag may anak na talagang napahiwalay sa Panginoon, sila yung iniiyak ito madaling araw pa lang sa harapan, no, ng ating Panginoon. And I think yun po yung character din na gusto pong i-develop ng Panginoon sa atin sa pamamagitan po ng intercessory prayer, yung maging persistent tayo sa paghiling sa Panginoon na tulungan yung iba, na habang pinapanalangin natin yung iba, ay nakikita niya na yung pagtitiis talaga natin para sa kanila. I think yung best story po dito, no, yung ginawa po ng 4 na magkakaibigan, yung dalahin po nila yung isang paralatiko kay Jesus, no, yung kanilang persistence para lang mapagaling yung kanilang kaibigan na inaroon. So the same way, ganun din po yung ating pong panalangin. Kung tayo po ay very concerned sa ating pong kapwa, we will be persistent in praying for them. So sabi po dito ni Paul sa Romans chapter, ito po 3 beses po dito na paulit-ulit yung word na without ceasing, yung pagiging persistent. For God is my witness whom I serve with my spirit in the gospel of His Son, that without ceasing I make mention of you always in my prayers. Ephesians chapter 1 verse 15 to 16. Therefore I also, after I heard of your faith in the Lord Jesus and love unto all the saints, cease not to give thanks for you, making mention of you in my prayers. Colossians chapter 1 verse 9. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and to desire that ye might be filled with the knowledge of His will and all wisdom and spiritual understanding. So paulit-ulit po na without ceasing, na ibig sabihin si Paul ay lagi niyang pinapaalala sa kanila na yung kanyang panalangin ay persistent, na sila ay mapalakas, sila ay gabayan ng Panginoon, and etc. So in conclusion po sa second part, sabi po dito, Paul knew them well and loved them deeply. He certainly understood the necessity of continually making intercession for all the saints. He encouraged every Christian to do the same for one another. So yung pagmamahal ni Paul ng malalim sa mga kapatid sa bawat iglesia ay ang dahilan kung bakit po siya nananalangin para sa kanila ng persistent. And I hope that's also the same with us, mga kapatid. Yung ating pong pagmamahal para po sa iba, pagmamahal para sa iglesia, ang magiging dahilan kung bakit po natin, katulad ng isang nanay na very persistent sa pananalangin dahil sa kanyang pag-ibig sa kanyang mga anak, ay ganun din po tayo dahil sa pag-ibig natin sa iglesia, sa ating kapwa, sa ating mga kapatid, kaya natin sila persistently ipapag-pray. And lastly po, so number 1 ay it's our privilege. Number 2, we are called to persistently pray for others. And number 3, it's actually a priority. Verse 23, God forbid
that I should sin against the Lord in ceasing to pray for you. So imagine po mga kapatid, no, even yung pananalangin pala natin sa iba, na kapag kinaligtaan po natin yung bahagi na yun, which I'm guilty of, no, mga kapatid, hindi po ako doon ligtas, ay isang kasalanan, no, na yung hindi natin isipin sa ating mga panalangin yung ibang tao. Kapag yung panalangin pala natin punong-puno lang siya ng para lang sa atin at hindi natin na isasama or hindi natin po na i-consider yung pananalangin po para sa iba, pananalangin para sa ating kapwa. Katulad ni Samuel, sabi niya, God forbid that I should not sin against the Lord in ceasing to pray for you. So that's very that's very hard, no, or that's very ano bang term doon? Medyo mabigat, no? Medyo heavy truth na binanggit po in last two paragraphs ng ating pong reading material. Although God dwells not in temples made with hands, yet He honors with His presence the assemblies of His people. He has promised that when they come together to seek Him, to acknowledge their sins, and to pray for one another, He will meet with them by His Spirit. But those who assemble to worship Him should put away every evil thing unless they can worship Him in spirit and truth. And in the beauty of holiness, their coming together will be. As Christians are daily filled with the Spirit, God will lead in their intercessory prayer life. He will bring to their mind whom to pray for and often what to pray for in each person's life. Hence, we can clearly see why Satan will do everything in his power to make us believe that it is not essential or important that we specifically pray for one another. He wants us to believe that it is not really necessary for us to pray for that God will work for the salvation for those who are out of Christ. He wants us to believe that God will work for the salvation of the lost, even if we don't specifically pray for those in our circle of family and friends. Hopefully, you will not believe his lies about the importance of prayer for others or yourself. This is why he will attack our prayer life, perhaps more than any other aspect of our spiritual life. So, ang encouragement po sa atin ngayong umaga, ipanalangin po natin ang iba. Not because duty lang siya or dahil necessity lang siya, kundi mga kapatid dahil ito ay pagpapakita ng pag-ibig natin, ng concern natin sa atin. Pastor Dom, At sa atin. wala po kayo. Hindi po madinig. Narinig ko. Okay lang, okay lang. Okay lang po. Kuya Don, narinig mo po siya. Yan, narinig ko. Parang nawala sa akin. Maliwanag Go po. ahead. Alright. Patuloy po, Pastor Dom. patuloy po. Tuloy po. Sama na po. Okay. Sama na po ako. Opo. Salamat po. Again, that's the reminder for us this morning. Let us pray for one another, specifically, let us pray for those whom God entrusted to us, ang mga paluluwa, mga kapatid natin, hindi pa po natin kasama sa pananampalataya ito. Pagpalain po tayo and God first morning po sa atin. Thank you po. Amen. Salamat po. Amen. Brother Dom. Thank you Amen. po, Pastor Dom. Bandang dulo medyo na nagkaroon ako ng Okay lang po. Okay po. Salamat po sa inyo lahat. Purihin po ang Panginoon sa mensahe about intercessory prayer. At tayo po ay babalik. Dadako po tayo sa ating pong breakout rooms para po magbigay ng inyong po mga Thanksgiving reflections po sa ating pong narinig. At of course, ipanalangin po ang ating pong mga kapatid. Nandiyan na po ang ating pong mga prayer requests na ibahagi rin po sa ating pong GC, ang ating pong mga prayer list. At meron po tayong dalawang guide questions mga kapatid na nandiyan na rin po. Ang una ay kapag ang isang Kristiyano ay namamagitan sa panalangin para sa iba, ano ang kanyang aktual na ginagawa? Pangalawa,
ang panalangin ng mamagitan o intercessory prayer ba ay isang pribilehiyo o isang pangangailangan at bakit? So yan po yung dalawa natin mga guide questions na ating pong pag-uusapan sa ating pong breakout rooms. Wala po akong power para po mag-create. Breakout rooms. Okay, ito po. Sige po, tayo po ay 87. Pakiclick lang po yung join para po kayo ay makapunta sa ating pong mga breakout rooms. Okay po, tayo po ay mag-iwahiwalay po muna panandali. Tayo po ibabalik sa ating pong main room sa ganap na 5:20 or 5:25, mga ganyan po. Ano? So, itapusin po natin ang discussion ng mga 5:15. Tapos, garden of prayer po tayo from 5:15 to 5:25. At tayo po ibabalik sa main session or main room pagkatapos po na 5:25 or 5:30 maximum. Sige po. Salamat po mga kapatid. Good first morning po, Pastor Laudemir Gatus. At sa iba mga First kapatid. morning, Brother Melvin. Good first morning po. God first morning po. Pakasuhan mo muna at ako maghahatid lang ng anak. Sige po, Pastor. Sa kailangan, lalabas lang muna ako. Nandiyan naman si Brother Donny. Sige po. Tulungan si Pastor Jomer nandyan, yung ating pastor. Sige po. Okay. Okay, tayo 7. Baka may papasok pa. At ang ating oras ay 35 minutes, mga kapatid. Ano po? May oras pa. Ang galing May timer. Mahaba-haba. Okay po. Teka lang, batang hina. Hindi ko narinig. Ayan. So, mga kapatid, bago tayo magsimula, tayo muna ay panadali ang yumuko sa panalangin. Mapagmahal naming Diyos, aming amang banal na nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa pribileyo na ito na kami ay muling makapag-usap-usap, makapagbigay ng reflection sa sandali na ito tungkol sa aming napakinggan, natutunan at ito ay mas lalo pa naming maunawaan. Sa tulong po niyo, kami ay mas lalong lalago o dakilang Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, ang ating question ay nilagay ko dyan sa chat box. Kung aking babasahin ay number 1. Kapag ang isang Kristiyano ay namamagitan sa panalangin para sa iba, ano ang kanyang actual na ginagawa? No? Sa pangalawa naman, ang panalangin namamagitan o intercessory prayer ba ay isang pribilehiyo o isang pangailangan at bakit? So yan po ang ating tanong. Sino po ang gustong maunang sumagot, mag-share ng kanilang napakinggan kanina sa ni-lecture ni Pastor Toms. Sige po, welcome po ang lahat. Huwag po kayo mahiya. Uunahan ko na habang kayo po ay naghahanda na po. Uunahan ko na dahil lang kapag prepare naman ako. Sige, uunahan ko na po. So, sa akin, ang isang pamamagitan sa panalangin o intercessory prayer ay isang pribilehiyo. Ano po? Ayun, number 1 pala. Ano daw yung ating actual na ginagawa kapag tayo nanalangin sa iba? Binubuksan natin yung isipan. Ano? Binubuksan natin ang pintuan ni Jesus. Pintuan ng puso ng tao na ito natin pinapanalangin para kay Jesus, ano po, para kay Jesus, para makapasok si Jesus, ano po. Yan ang ating actual na ginagawa sa ating pananalangin. At at the same time, atin din namang isinasarado ang pintuan ni Satan, ano. Yan, maaari tayo magbukas. Hindi naman actually na, uy, alis ka dyan, Satan, Jesus pasok. No, hindi ganun, ano po. Binibigyan natin ng opportunity o pagkakataon na si Jesus ay makapasok sa puso ng tao na ito kapag atin siyang pinapanalangin, lalo na sa kaligtasan. Ano pa?
Ano pa yung ating actually ginagawa pagka pinapanalangin natin ang iba? Mas napapalapit tayo sa Diyos dahil lagi tayo nananalangin at hindi tayo parang selfish, hindi puro sarili lang natin yung pinipray natin. At siyempre, bukod sa isa pa, yung napapalapit din yung tao na ating pinapanalangin sa Diyos. Lalo pa yung alam niya na ipinanalangin mo siya. Ayan, maganda yan. Matatouch yung puso niya. At isa pa, yung nadadala ng kanilang pangailangan sa trono ng biyaya. Nagdadala pala ito ng kanilang mga pangailangan para sa trono ng biyaya. At nakikiusap para sa kaligtasan, lakas, gabay at intervention ng Diyos. Ayan, kasi pagka tayo nanalangin sa iba, hindi lamang puro financial, hindi lamang puro materials, kundi yung number one, yung kaligtasan nila. Ang Holy Spirit ay gumagawa ang Holy Spirit sa kanila. Kaya lang sila hindi nila nakikita. Kasi hindi malayo sila sa Panginoon. Lalo na yung mga hindi natin kapananampalataya o yung mga hindi nananampalataya. Yan ang ating nangyayari kapag tayo nananalangin sa iba. Ito naman sa pangalawang tanong, yung intercessory prayer ba ay pribileyo o pangailangan? Para sa akin ay pribileyo. At the same time, pangailangan din. Dalawa, Bakit? Kasi privilege natin ito at pinahihintulatan tayo na lumapit sa Diyos ng may kalayaan. Sabi yan sa Hebreo 6:4-16. Privilege natin yan dahil meron tayong pagkakataon na makalapit sa Diyos na may kalayaan. Walang bayad yan, libre. Pwede tayo lumapit sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin. Hindi lamang para sa ating sarili, kundi panalangin para sa iba. Maging katuwang niya sa Kanyang gawain. Nakita mo? Magiging katuwang niya tayo sa Kanyang gawain. Kasi siya naman nananalangin para sa atin, nananalangin sa Ama, para sa atin. At tayo ay nakikilawak sa spiritual na pakikibaka para sa iba. Maraming mga pagsubok yung mga iba nating kapatiran. Minsan nanghihingi sila ng panalangin. Panalangin niyo kami, ganito. So pag pinapanalangin natin sila, nagiging katuwang natin sila sa kanilang pakikibaka spiritual, sa kanilang laban spiritual. At pangailangan, dahil kailangan ng mundo ng panalangin. Sino hindi na kailangan ng panalangin? Hindi daw nagtatagumpay ang mundo, hindi magtatagumpay kung walang panalangin, kahit sino pa man yan. Pero pagka nagtagumpay ka na walang panalangin, baka dito lang sa lupa nagtagumpay, o baka kala mo tagumpay lang yan. Maaaring di yan tagumpay. Dahil pagdating ng wakas, ikaw pa rin ay bigo. Dahil pangailangan ito, dahil inutos to ng Diyos. Sabi ni Pastor Dom sa unang lecture na inutos to ng Diyos. Utos ng Diyos ang pananalangin, mga kapatid. At sabi nga sa Matthew, anong verse ngayon? Sa Timothy 2:1-3, so manalangin kayo, gumawa ng mga panalangin at pamamagitan para sa lahat ng tao, sapagkat ito'y mabuti at kalugod-lugod sa Diyos. So utos ng Diyos ang pananalangin para sa iba. At ang hindi pananalangin sa kapwa ay pagkakasala, mga kapatid ko. Kaya dapat na talagang ipanalangin natin ang ating kapwa. So yan ang aking napahaba na reflection na sagot sa tanong, na dalawang tanong. Meron pa po bang gusto mag-share? Brother Tony. Brother Melvin, inubos mo na lahat ng sagot eh. Ay, sorry po. Napasarap. Hindi, ganito. Napasarap. Napakaganda itong topic na to kasi sa akin, ito ang pinaka tanong na gusto kong itanong na ating pagsaluhan. Ano ba ang dahilan kapag ang isang kapatid ay humihingi ng panalangin sa atin? Ibig bang sabihin nito, halimbawa, Brother Melvin, ipanalangin mo naman ako. Ang ibig bang sabihin nito, may kapangyarihan yung panalangin ni Brother Melvin kaysa sa panalangin ko? Lalo na kapag ang hiningan ay pastor. Don't misunderstood me. Ay mataas ang respeto ko sa mga pastor. I fully understand na sila ay anointed, ordained by God. So, hindi po yun ang issue. Ang issue is that ano ang dahilan talaga kapag ang isang kapatid ay humihingi ng panalangin sa atin. Ang tawag nga po doon ay intercessory prayer.
we intercede in behalf of the brother. You know, ito po ay naintindihan ko na ang dahilan pala na kaya humihingi po ang kapatid ng panalangin sa atin ay hindi po ito dahil mas makapangyarihan ng ating power. Mas marami tayong power, hindi po yan dahilan. Pangalawa, hindi, di ba pagsasabi more prayers, more power? Hindi ko alam kung nasa Bible po yung ganong cliche. Pero wala po sa Bible yung ganon. But the context, the concept is there. Pero hindi, ulitin ko po una, hindi po dahil mas makapangyarihan ng ating panalangin kaysa dun sa humingi ng sa kapatid na humingi ng panalangin. Pangalawa, hindi rin po, kumbaga, sa aking opinion more prayers, more power. Parang ibig sabihin po nun nag-people power tayo sa Diyos. No, parang meron tayong demand. Kasi ang Diyos po hindi po siya ganun ka-insensitive. Di po ba? Ang totoo nga po nun, bago pa natin ipanalangin, meron ng sagot ang Panginoon. Meron na po siyang nakahanda because He knows everything about us. Ang sabi nga po bago di po ba, walang nalalaglag. Tama ba yun? Wala nalalaglag sa na ibon, na maya, na hindi po alam ng Diyos. So He knows everything about us. Now, still the question, ano yung dahilan? No, bakit humingi ang kapatid na ating panalangin? And you know what I discovered? Ang dahilan po pala is that humingi po siya ng kadamay sa kanyang problema, sa kanyang sa kanyang sitwasyon. No? Kasi either naguguluhan po siya o nalilito siya at depressed po siya at talagang sumasailalim po siya sa matinding kalituhan o kaguluhan. So kailangan po siya ng kadamay. So kapag tayo po ay ipinalangin natin siya, ibig sabihin nakakaranas po siya ng kadamay. Narirelieve po siya. So kung mas maraming nananalangin sa kanya, mas marami pong dumadamay sa kanya. Yun po ang naintindihan ko yan. So wag ho nating kamalian. Tama ba yung Tagalog ko? We should not mistook it. Na kapag hinigan po tayo ng panalangin ng kapatid ay, uy, at hindi ako magaling ako medyo mas maano ko dahil si kapatid hindi po ganun. Hinihingi po niya yung damay natin. So, kadugtong po doon, it's a privilege when we intercede for others kasi dumadamay po tayo. No, dinadamayan natin siya. So, naintindihan ko po yun dahil naranasan ko din po yun sa maraming panahon na kapag may kapatid pong nananalangin sa akin, nararamdaman ko po at nararanasan ko yung sinseridad ng kapatid na yun na dinadamayan niya ako sa kung ano man yung aking kinalalagyan o nararanasan sa oras na yon. Yung huli nga po ay nung pong ako ay na-appendectomy, na-operahan sa aking appendicitis. Marami pong nanalangin, ako po ay talagang naiyak. Maraming nanalangin, maraming nag-express ng damay. So that's very important. So mga kapatid, yun po ang gusto kong i-share sa inyo. Lagay po natin sa ating isipan po yun na kapag tayo po ay dumadalangin or nag-intercede sa mga kapatid o may kapatid na lumalapit po sa atin, humihingi po siya ng damay sa kanyang kalagayan sa oras na yun. Happy God first morning mga kapatid. Amen. Salamat po. Napakaganda na sinare ni Brother Tony. Tama naman nanghingi siya ng karamay sapagkat siya ay nalulungkot at gusto niya mas maraming karamay. Yun ang napakagandang na-share niyo po Brother Tony na yun sa araw na ito. Talagang kapag kami tao, yun yung dapat na nalaman mo na yung tao ay nalulumbay, nalulungkot sa sitwasyon na nangyari sa kanyang buhay. Kaya huwag mo na hintayin na mahingi siya ng panalangin. Ipikit mo na agad dahil kailangan niya ng karamay mga kapatid. Meron akong nakita isang magandang question na pwede natin pag-usapan. So paano tayo magiging mas epektibong tagapamagitan sa panalangin para sa iba? Paano daw tayo maging epektibong mas epektibong tagapamagitan ng panalangin para sa iba? So sino po ang nais na mag-share po? Brother Sunny Talusan.
Good morning po mga kapatid. God bless po. So, napagandang po ng tanong ang pinag-uusapan po natin. No? Ang tanong po, ano ang ginagawa ng Diyos kapag namamagitan tayo sa panalangin para sa isang tao? So, alam po natin po mga kapatid na ang panalangin po ay isang makapangyarihang gawa ng ating Panginoon sa mga mananampalataya. Kaya nga sinasabi po sa ating po pinag-uusapan ngayong umaga na ang pamamagitan po natin sa panalangin sa Panginoon, ito nga po sabi nga po ni Father Melvin, ito po isang pribileyo at isang ano po sabi ni Father Melvin, ito po ay kailangan talaga, no? Sabi nga po, ano po ba, bakit po ito isang pribileyo ang isang panalangin? Kasi po sabi po dito, ang pamamagitan ay isang special na karapatan na ibinigay ng Diyos sa kanyang mga anak, na sabi, nagpapakita ng kanyang pagmamahal at pagtitiwala sa atin. Sa Biblia po ay inilalarawan bilang isang pagkakataon na makasama sa gawain ni Jesus na ang dakilang tagapamagitan na mababasa po natin yung sa Hebreo 7:25 na laging namamagitan para sa atin. Sinasabi pa po na sa halimbawa po sa awit 115 verse 16 na sinasabi, ang Diyos ay nagbibigay ng pribileyo na makipag-usap sa Kanya na hindi karaniwan sa mga hindi mananampalataya. Ito ay magiging paraan upang maranasan ang Kanyang presensya at makita ang Kanyang tugon. Tulad ng ginagawa po ni Abraham para sa Sodoma, nakita po natin yung ginawa po ni Abraham na siya po ay nanalangin para mailigtas po yung mga sila Lot. So namagitan po si Abraham sa ating Panginoon para maligtas po si Lot. So dito po nagpapakita na ang kapangyarihan ng panalangin ay nagpapabago ng mga sitwasyon. At bilang isang pribileyo, ito ay nagdudulot ng personal na paglago sa ating pananampalataya at ibahagi ang pag-asa na nagiging misteryo na katulad na ginagawa ng Espiritu Santo. Bakit naman po ito kinakailangan? Sabi po dito ay sa pamamagitan ng kinakailangan dahil ito ay tungkulin ng bawat mananampalataya upang ipakita ang pag-ibig ng Diyos at suportahan ang katawan ni Kristo. Na mababasa po natin sa 1 Timothy 2:1, sabi po ni Apostol Pablo, dapat magtuot ng mga kahilingan, mga panalangin sa pamamagitan at pasasalamat para sa lahat ng tao na magiging utos upang maging aktibo sa pagtulong sa iba, lalo na sa mga nadadalamhati o nangangailangan. So mga kapatid, kaya sinasabi nga po na ang pananalangin o pamamagitan natin, ito nga po isang pribileyo at kinakailangan. Lalo unang-una, kapag tayo ay namamagitan sa panalangin, unang-una tayo po ang unang nabibenepisyuhan sa ating pong pamamagitan. At pangalawa, nakikinabang din po yung tao na nangangailangan po ng panalangin. Yun lang po mga kapatid. Amen. Tama po At yan ang magandang pananalangin para sa kapwa. Hindi lamang sila yung nagbe-benefits kundi tayo rin po. So sino pa po ang gustong mag-share? Meron pa tayong 18 minutes. Siguro kahit 15 minutes tayo manalangin ay okay na. Sister Irma, meron ka pang gustong i-share? Ito lang, ako ay naranasan ko yun nung ako ipinanalangin ng aking mga kapatiran sa church. Napakasarap sa puso, sa pakiramdam ng may taong mananalangin. So lalo pat nasa harapan mo, kasama mo na nananalangin. Maganda, masarap sa pakiramdam at talagang nagiging positive yung mararamdaman, at kahit negative na nangyari sa buhay mo, magiging positive talaga. Nagpapabago, sabi nga ni Brother Sunny Talusan, nagpapabago ng sitwasyon po. So Pastor Jomer, meron ka pong gustong i-share? Good morning po. Ako po sandali. Sa akin naman pong karanasan ay nakikita ko po at nadarama ko po na pagka mayroong mga taong nananalangin para sa akin ay nagkakaroon po ako ng kasiyahan, kaadiwan sa aking puso. Nag-iiba po yung aking pakiramdam. Bagamat tayo lahat ay dumaranas ng iba't ibang klaseng problema, para po bang naramdaman ko na nagiging masaya ako sa sandaling yun. Sabi ko, naisip ko, siguro maraming taong nananalangin para sa akin.
Gaya nga po kagabi, ako po natulog at sabi ko sa pagod kong ito, sana ako ay magising na maaga at nang makasama muli ako sa God First Morning. Talagang gumawa po ang Panginoon na sa isang biling ko lang na gano'n na nagising ako. Sabi ko, ay salamat po at kahit pa paano, 4:30 po ako nung magising. Kaya po sabi ko, salamat pa rin at nakahabol ako sa gawain natin na ginagawa tuwing umaga. Talagang natutuwa po ako sa mga ganong bagay na alam natin na tayo ay merong mga taong nananalangin para sa atin. Mas maganda daw po yung manalangin ka para sa iyong kapwa. Dahil parang bilang ganti, parang nangyayari po yung pag nananalangin ka sa iyong kapwa. Nadarama mo rin po na meron namang nananalangin din para sa inyo. Kaya yun po ay personal ko pong naranasan na pagka po ako nananalangin ay nadarama ko po na meron ding nananalangin para sa akin. Yun lang po. Thank you po. Amen. Kaya talaga maganda na magdalanginan sa bawat isa, no? Ang bawat isa. Dahil may maganda talagang mangyayari. Si Pastor Jomer, kayo po, may dadagdag po kayo. Welcome po kay Sister Dory Bernardo. May pumasok na isa. Okay, mag-share po ako, mabilisan lang. Ay, may oras pa pala. Sige po. Tanong po natin kanina ay mga dalawang katanungan. Yung pangatlong tanong na follow-up ay mamaya pag may time na po yun. Yung tungkol sa kapag ang isang Kristiyano ay namamagitan sa pananalangin para sa iba. Ano ang kanyang aktual na ginagawa, tsaka yung intercessory po ba ay pribilehiyo po ba ito? Napakaganda po ng mga naunang kasagutan po sa ating mga kapatid. At ako naman ay gusto ko lang mag-share sa ibang bagay. Ano po ba ang aktual na ginagawa? Ang aktual po ay siyempre pinagdarasal po natin yung iba para sa harapan. No? Kung ang Kristiyano ay namamagitan. Pinapakita po natin sa iba yung pag-ibig ni Kristo, nakikipahagi tayo sa lalo tigit sa missional na gawain po ng ating Panginoon. So, yan ho yung nakikita kong aktual na ginagawa ho natin. So, pag sinabi ho natin pinapakita yung pag-ibig ni Kristo, ibig sabihin yung ating pong malasakit sa iba para sa pananalangin. Pwede naman ho kasi hindi na tayo manalangin sa iba kasi dagdag pa sa ating obligasyon or isipin po yun eh. Pero yung pag-ibig ni Kristo, ipinapakita po natin kung ano ho yung ating naranasan. Tsaka ho yung gawain po ng pagiging hindi makasarili sa pag-ibig at yung ating pong spiritual concern para sa iba. So ngayon po, doon din tayo sa nakikibahagi sa missional ng gawain ng Diyos. Tumutulong ho tayo sa sa kaligtasan at para sa iba, saka yung pagpapala para sa iba mga kapatid. So, kumbaga, hindi dahil sa sarili nating kapangyarihan, kundi sa pamamagitan po ng Panginoon yung ating pong ginagawa na pagtulong para sa kaligtasan ng iba. So, kumbaga, napakahalaga po na maunawaan natin yung mga aktual na ginagawa nating pananalangin. So, kung ito po ba ay pribilehiyo mga kapatid, nabanggit na po sa atin kanina na ang intercessory prayer po ay isang pribilehiyo mga kapatid. Kaya po, binibigyan tayo ng Diyos ng karapatan makiisa sa kanyang gawain ng pagliligtas. So ang pananalangin po ay isa sa mga bagay po na yun. Tayo din po ay sa pamamagitan ng pananalangin, pinapalalim po niya yung ating pong pananampalataya at pag-ibig sa kapwa. Tsaka ito ho ay isang bahagi ng ating tungkulin mga kapatid. Alam niyo ho ba yun? Bahagi ho yun ang ating tungkulin bilang tayo ho ay mga royal priesthood. Sangayon po sa unang Pedro 2 verse 9. Kaya kung sa bawat mananampalataya ay may tungkuling manalangin, ang bawat mananampalataya po mga kapatid ay may tungkulin pong manalangin po ito para sa iba. Tapos po mga kapatid, siyempre alam naman natin na si Kristo po yung namamagitan at yung kanyang tagasunod ay tinawag din upang makibahagi sa kanyang gawain iyon sa pamamagitan ng pananalangin. So tayo ho ay tinawag ng Panginoon, hindi lang po para sa ating sarili at para sa ating pamilya, tinawag din ho tayo ng Panginoon
para sa paglilingkod sa iba. So, napaka-bless po natin sa mga bagay pong ito, mga kapatid. At ito po ay isa din pagpapala para po sa atin mula sa ating pong Panginoon. Yun lang po ang aking maidadagdag na simple at common na kasagutan na maaari din natin mapagbulay-bulayan po. Brother Wilvin. Amen. Salamat po, Pastor Jomer. Ayan na, tayo tinawag ng Panginoon para lang di lamang tayo manalangin sa ating sarili, at ating pamilya, kundi para din naman sa iba. Nagtaas ng kamay si Pastor Laudy, hahabol. Sige po, Pastor Laudy. Ay, okay. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid. At God first morning. Itong ating tinatalakay ay paganda ng paganda at pabuti ng pabuti. At ito ay nagbibigay sa atin ng kakayahan at isang pribileyo para sa isang Kristiyano ang lumapit sa Diyos. Dito sa unang bahagi, nais akong mag-share sa ating mga katanungan for reflections. Ang isa sa mga nakita ko ay sa intercessory prayer. Ito yung panalangin o magitan ay nailalapit natin sa Diyos ang mga ibang tao. Sa nangangahulugan ay umihiling tayo hindi para sa ating sarili. Ito'y para sa kapakanan ng ibang tao. Kung mayroon man siyang karamdaman o problema sa pinansyal o kaya naman ay affected ang kanyang emosyon o dili kaya ay sa kanyang pananampalataya na may maraming mga pinagdadaanan. Ito ang isang paraan kung paano, mga kapatid, ang mga taong pinagmamalasakitan natin ay maituro natin, maipakita natin ang isang malasakit na may pagmamahal. Itong ganitong panalangin, mga kapatid, ay pakikiisa natin sa ating kapwa. At hindi man alam na atin siyang ipinapanalangin, pero ito'y isang pananampalataya na at pagtitiwala natin sa Diyos na anuman ang mga sitwasyon niya, naniniwala tayo na tanging Diyos lamang ang makatutugon ng kanyang mga pangailangan na iyon. Kaya napakabuti at nagkaroon tayo ng pagkakataon na tinuro sa atin ang manalangin. At hindi lamang basta panalangin, kundi it's an intercessory prayer for other believers na may mga pinagdadaanan. Sa number 2 naman po, mga kapatid, gagamitin ko yung talata ng aklat ng Hebreya 4, ang talata 16. Kaya't lumapit tayo ng may lakas ng loob sa trono ng biyaya upang tayo tumanggap ng awa at makatagpo ng biyayang makatutulong sa panahon ng pangangailangan. Sa bawat pagkakataon na tayo po ay nananalangin para sa iba, tayo ay nakikibahagi sa pagmamahal at awa ng Diyos. So, ito ay isang napakalaking pribilehiyo, mga kapatid. Ang panalangin ay isang pribilehiyo. Dahil hindi po lahat ay likas na may kakayahang lumapit sa Diyos na kung wala ang biyaya ni Kristo. Kaya masasabi ko po sa aking personal na reflection at sa aking karanasan, ito po ay isang pribilehiyo. Kaya lahat ng ating mga pagdalangin, lahat ng tinanggap natin, lahat ng tinatamasa natin, lahat ng mga pagpapala, ito ay isang napakalaking pribilehiyo. Okay? Sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon ng Panginoon na sa dinami-dami ng mga tao, tayo nagkaroon ng pakikisa sa ating Panginoong Hesukristo. Yun lamang, Brother Melvin, maraming salamat. God first morning po sa inyo lahat. Salamat po, Pastor Laude. Pribilehiyo talaga. Napakagandang privilege yan, mga kapatid. Makapanalangin para sa ating kapwa. So, may dalawa pang pumasok, si Brother Ramon Goody. Pero wala nang oras. Po, tayo mananalangin na. At kay Sister Mary Jane, na-skip ko pala. Dito pala sa gitna, Pero anyway, alam ko naman na bless kayong lahat sa umaga na ito. Hingi ako ng katulong sa prayer. Po, sino po pwedeng, Pastor Gomer, kayo po yung first part. Okay lang po? Sige po, ako na po, Brother. Sige po, at ako yun doon sa mga kalusugan sa gawing baba. Let's pray po, mga kapatid. Simulan po ni magkaroon tayo siguro ng 1 minute silent prayer and then tutuloy po natin po.
tayo po ay manalangin. Brother Melvin, Apo. pwede po bang mag-request? Pwede po. Request ko po yung patuloy sana nating ipanalangin yung aking mga apo sa pag-aaral dahil nakakaroon po ng depression yung aking isang apo at pinasasalamatan ko rin po bago po sila umalis kahapon dahil meron na pong klase ang AUP. Iba po ang nakikita namin kasi yan sa batang ito. Kasi damang-dama ko po na pag marami nananalangin, nakakatulong-tulong po tayo na magkaroon siya ng kasiyahan at gumaling ang kanyang depression. Salamat po sa mga prayer na yun. Yun po ang aking request na ipagpatuloy po sana natin ang aking prayer sa aking apo na nagkaroon ng depression sa pag-aaral sa AUP. Sige po, sama po natin ang iyong apo. 30 seconds lang natin silent prayer and then magpapatuloy, mag-umpisa si Pastor Jomer. Pastor Jomer. Mapagpala at dakila po naming Diyos ang mga tahanan po ay natakil sa langit. Sa umaga po ito, ang kapurihan at ang kalwalhatian ay amin pong binabalik sa inyo pong banal at dakilang pangalan, Ama. Napakabuti po ninyo sa aming buhay at iniingatan niyo po kami. Salamat po, Diyos, sa mga biyaya at pagpapala na amin pong tinamasa at muling naranasan sa inyong pong banal na pangalan. Kagaya ho ng umagang ito ng aming pong pagtitipon, pananalangin magkakasama at patuloy na pagbubulay-bulay sa inyo pong mga salita. Noon, salamat sa kaligtasan na aming pong tinanggap mula sa inyo mula po sa aming pagkatulog. Salamat po sa mga buhay at lakas na aming pong naranasan at muling mararanasan sa buhay namin. Panginoon, patuloy po namin itinataas ang inyong banal na pangalan sa pamamagitan ng pasasalamat sa lahat ng bagay na aming pong tinaglay mula po sa inyo. Naway ang inyong pong patuloy na pagpapala po yung maranasan, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Sa pagpapatuloy po, Ama, sa aming panalangin, amin pong inilalapit sa iyo ang aming mga kahilingan sa umaga na ito. Una, ang local churches, elders, lahat ng mga elders na namumuno sa pamunuan ng CLPM sa aming mga churches. Patuloy niyo po silang samahan sa araw-araw ng kanilang buhay. Mabigat man ang kanilang tungkulin, nagiging magaan kapag kayo po ang namumuna sa kanila. Dalangin din namin ang lahat ng mga Adventist schools sa CLPM at ang CLAA, gayon din ang iba pang mga elementary schools dito sa under ng CLPM. Dalangin din namin ang every family a builder. Nawa ang bawat isa ay tumugon at makita ang kabutihan nito hindi lamang para sa headquarters kundi para sa amin din namang sarili. Dalangin din namin ang groundbreaking na gaganapin sa November 30, ang constituency meeting sa December 8 and 9 at ang mga evangelism sa mga sumusunod na lugar na aming mga nasasakupan sa Pangpalay Church, sa Bantog, Cabanatuan, gayon din sa Akle, sa Talimundok Church, sa Bantay Bayan, Kalaklan, sa North Bulacan 1, sa Bintog, Talaksan, sa Tiaong Churches, sa Dimson, Lubao, Pampanga, Santo Cristo, San Antonio, Nueva Ecija, gayon din sa North Bulacan 2, sa Bagong Barrio, San Ildefonso, Bulacan. Dalangin din namin ang evangelism na gagawin sa Divinan, Jones, Isabela. Dalangin din namin ang lahat ng mga bagong nabinyagan sa aming sakupan. Sa buong CLPM, patuloy ng Holy Spirit ang manguna sa kanilang buhay sapagkat sa kanilang paninimula sa pananampalataya ay ang kalaban ay patuloy na gagawa sa kanilang buhay. Ganyan din dalangin namin ang
Finding Hope na gaganapin sa December 3 to 13 ng pangangaral gabi-gabi sa pangunguna ng SSD. At ganyan din namin sinasama sa panalangin ang aming mga kahilingan para sa aming mga kapwa na may mga problema pang kalusugan. Kasama namin si Crystal Cain na may lagnat, si Mary Jane Esguera, si kapatid na Rose Lazaro, si Armando Alcantara, si Sister Irma Galang ng kanyang paningin, ganyan din si Kate Justin Gartesa, si Gabe, si Hannah, si Sandra sa kanilang physical and mental health, si Sweet at Aldrin, ganyan din si Conching Carpio, si Buboy Vicente, si Feli Gutcheco, kasama na rin si Mark Ian T. Chavez na meron din karamdaman. Kasama rin namin si Cleo Brilla Rosa sa panalangin at si Clara Chari Ancheta, Yoli Lictawa, Christine Aguilar, Jaime at Naring Manlungat. Kasama na rin si Johnny Kaliwag, si Rocky De Los Santos, si Marcos Espiritu, si Isaira Van Cruz, si Felip Diaz, si Freya Austria, si Normita Baron, si Miriam Adibara, si Ace Divine Lacaba, si Adeline Feliciano. Ang dakilang Diyos, ang mga kapatiran na ito na aming nabanggit ay nais namin ilapit ang kagalingan sapagkat kayo ang aming dakilang manggagamot at ang tunay na nagpapagaling sa amin. Kasama namin espesyal sinasama sa panalangin ng apo ni Sister Irma Galang na nag-aaral sa AUP. Nagkakaroon siya ng depresyon sa pag-aaral doon. Ang dakilang Diyos, siya ay masaya kapag kasi may pinapanalangin ng iba. Maaari po ba, ang dakilang Diyos, patuloy niyo pong bigyan ng karunungan ng batang ito na nag-aaral. Karunungan na nagmumula sa iyo, hindi lamang sa kanyang mga subjects, kundi karunungan na ng kalangitan na hindi dapat siya malungkot sapagkat kayo ang kanyang kasama sa kanyang lakbayan na ito, sa kanyang pag-aaral. Dalangin din namin ang aming mga kapatid na narito ngayon. At sina Sister Irma Galang, sila Pastor Jomer Clerigo, sina Mary Jane Carito, si Brother Tony Lustre, Sister Dory, Brother Bernardo, si Pastor Laudio Gatos, Brother Ramon Gutines, si Brother Sani Talusa at ang lahat ng mga kapatiran na nasa Zoom at sa Facebook Live, ganyan din naman sa YouTube. Patuloy niyo po kaming samahan sa aming pang-araw na pamumuhay. At gayon din, patuloy niyo kami invite sa bawat umaga ng aming pagising na kayo ang aming unahin. Sa programa na ito, kami patuloy na lalago. Patuloy ka namin makasama, makikilala. At ang aming pagmamahal ay patuloy na lalago sa iyo at sa aming kapwa. Salamat po sa pagdinig sa aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Brother Melvin. Thank you. Amen. Mga kapatid, sumobra tayo ng kaunti, nagwangwang, bang. Amen. Pero okay lang. Sarap manalangin. Thank you. Sige Opo. po. Thank you po. Kung kaya niya magbukas ng camera, mag-picture taking tayo. Kung hindi naman, ay okay lang. I-send natin sa GC to encourage them, ano po, sa ating breakout room. Masayang breakout room. Ayan. So, ayan, ano po. 1, 2, 3, smile. Ayan. Teka, ba't ako naman yung... Ayan. Sige po. Salamat po. Balik tayo sa main room, ano po. Leave breakout room. Baka mamali tayong pindot.
Hintayin lang po natin ang mga kapatid po natin na magbalik dito po sa ating pong main room. Salamat po. Napasarap, Brother Edmond. Medyo mahaba yung oras po natin sa ating pong breakout room. Nagwangwang yung aming timer, kaya lang dapat pala sinobra ko pang konti, no? Pero okay lang. Masaya naman. Thank you. Nagwangwang, baka may baha. Kami ay 5 lang doon. Ay 6 pala doon sa aming breakout room. Number 2. Room number 2. Konti kayo, no? Kami 8. Marami doon. Alim kami. Kami po ito. Yung iba po hindi nagjo-join eh. Nakikita ko po dito na yung iba po ay hindi nagjo-join. So pagka in-open po natin yung room, click niyo po yung join room, no? Kasi marami po tayo, hindi ko ma-assign lahat. Pero yung iba na naka-float, pinapasok ko po kayo sa room, no? Para makasama po kayo sa breakout room, sa sharing. No, yung iba hindi sumasama, Brother Edmond. So siguro po hindi Hindi po nila alam pindutin. Yes po, yun po totoo. Hindi po nila alam kung paano pipindutin. Oo, ganoon na lang isipin natin. Especially Huwag natin yung mga- isipin yung pangit. Especially yung mga phone, yung mga mobile phones po. Ano po ang pangalan ng host natin? Ay, Brother Edmond po. Brother Edmond. Taga-ibang bansa po yan? Kapogi naman po. Ay, Sir, huwag yun ang pakalanan. kala ko legit na tanong. Kung pakalala po sana uli ako. Yung pong co-host, sino po yung pangalan ng co-host? Yung nakat-blue? Hindi po. Si Brother Medmond po. Support Ayan, po. masipag po yan. Masipag. Pogi nga. Grabe. Puro pogi, ano? Pastor Opo. Jerry, malakas po kayo makahawa ng kapugian, kaya po kami nahawa. Kaya pa. Hindi pa nga po masyado yun eh. Sir Jerry. Hindi pa nga po masyado yun. Sana all po. Brother Melvin. Brother Melvin. Brother Melvin. Apo. Siguro po, hindi po, noong ginawa na po natin yon, di ba? Yung automatic na nag-break, yung nadadala rin sa room. Para hindi yung pong hindi nakakaalam na pumindot, automatic silang mapupunta. 'Di ba nung last year yun po ang ginawa po natin? Yeah, naka-automatic po. Naka-automatic. Automatic Yeah. para Meron lang talagang hindi nakakapag-click ng join. Kaya hindi po nakapasok. Pero po, minamonitor ko po siya. Yung mga naka-float po, ina-assign ko po. Kaya pumapasok po sila sa room. Okay. Para walang ligtas. Okay lang po yun mga kapatid. Mabuti nga po ngayong amagang ito na paalalahanan tayo sa intercessory prayer. Intercessory nyo na lang po sila. Yes. Yes. Salamat po. Yung po hindi nakakapasok agad, napipikit po kasi sila kaya hindi agad nila nakikita yung joy. Mahirap kaya niyang antok na antok eh nagpe-pray ka. Yun lang sumama ka dito sa GFM everyday. Kahirap niyan pero nagtatagumpay tayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano po yun, Pastor? Yung antok Yan, na mahal na mahal ko kayo mga kapatid Mahal na mahal ko kayo. Amen. Pastor sa camera dahil Thank you po, Pastor Jerry. Thank you. Extend tayo sa break. Sige po, mag-closing song na tayo. Baka ma-inlove pa tayo sa isa't isa. Sige po. Talaga pong nakaka-inlove, Pastor. Amen. Amen. Thank you po. Ayun po, salamat po sa lahat. Tayo po ay sa closing song na po. Salamat po. Kapag kay Kristo'y tayo'y magtatapat,
sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Sa bawat oras namang patnubay, tiyak na kakamtin walang hanggang buhay. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Si Kristo ang ating Panginoon, puso't isip sa Kanya ito. Di kaput-kaput, talento at tulong, misyon sa gawain ng ito'y sumulong. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Pagagaanin ating mga pisan, sa mga suliranin kanyang tutulungan. Magtiwala tayo't siya ang tawagan, tunay na ligaya ay makakamtan. Ang Diyos ay nangako sa mga taong tapat, sa lahat ng bagay ay magiging sapat. Atin siyang purihin sa lahat ng oras, awit ng pagluwalhati ating itaas. Mapurit walhati sa Kanya Pangin. Okay. Panginoon, salamat po muli sa pagkakaalala po namin sa umaga, sa kahalagahan na pananalangin namin para subalit Panginoon, lalo higit nais po namin pasalamatan ng aming pong Panginoon Hesukristo na nandyan po sa langit upang patuloy po na ipanalangin po ang bawat isa po para sa amin, sa aming kaligtasan, sa aming pong buhay, relasyon sa Kanya. Aming dalangin, Panginoon, na makita po namin ang kahalagahan ng pananalangin para sa iba. Hindi lamang po dahil ito ay panawagan o ito po ay responsibilidad, kundi makita po namin ito sa konteksto ng pagmamahal ninyo sa amin at pagmamahal din namin sa aming kapwa. Salamat, Panginoon, sa inyo pong pagsama sa amin sa umagang ito. Ang dalangin ay handa kami sa buong araw, bigyan kami ng lakas at kami, Panginoon, ay maging pagpapala sa anumang kaparaanan sa ibang taong aming makasalamuhan. Salamat po sa pagpapatawad sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Nasaan na po yung bata kahapon? Amen. Pudi na gising. Tayo po yung mga kapatid. Every church, ready? Pastor, pakiadd po si Go. Ma'am Almira.
Every church is a missional church. Missional church. I am missional. I speak. I talk. Give Mission. PLPM will go. God will never be last. Yeah. Salamat po kayo mga kapatid. Thank you po sa First morning. sama sa amin Thank you po. sama sa atin sa Salamat 50th day na po tayo. Salamat Bukas po. ay 60th God day na. bless Thank everyone. you. Hi, Ate Narita. Hello, Kapatid, Maricar. on the way to Pastor Joey. Bulacan. Morning po. Amen mga kapatid ko. Ayan at yan ang ating devotional sa umaga na ito. Isang masaya at mapagpahala ang umaga na ito. Ipanalangin natin ang ating kapwa. Hindi yung atin lamang sarili. Yan ay mabuti, yan ay pribilehiyo natin at yan ay utos ng Diyos at kailangan natin gawin. At pagkat hindi natin pinanalangin natin kapwa, tayo ay nagkasala mga kapatid ko. Salamat. It is also one way we can show our love for others, sabi ni si Rene de Leon Ancheta. Si Ma'am Rene de Leon Ancheta. Si Rene. Siren ba to? Hindi ko mabigkas na po ng tama. Sige po. At sa umaga na ito ay alam ko lahat ay na-bless at patuloy tayo na-invite bukas na muling magpatuloy na bumalik. At tayo ay makinig, matuto at mabless sa bawat umaga. God first morning po sa ating lahat mga kapatid. I hear the voice of Jesus calling. My answer is I will go. I see the need of people crying. My answer is I will go. I go to share the message of love. I go to share the blessed hope. But if I get discouraged, I call to Jesus' help.